Ang San Miguel Beermen nga ba ay ite-trade na itong si Chris Rosales dito sa Phoenix Fuel Masters. At ang magiging kapalit daw nitong si Chris Rosales base dito sa mga usap-usapan na baka itong si Tyler Tio. Matagal-tagal na itong napapabalita. Actually, itong si Tyler Tio ang balita noon. Dapat sa San Miguel Beer pa yan. Last season pa pero naponada yung trade kaya hindi natuloy. Pero ngayon baka matuloy na at si Tyler Tio na ang kukunin nitong San Miguel Beermen na bago nilang point guard. Kung sakasakali hindi naman nakagugulat yan dahil gaya ng nabanggit natin matagal lang napapabalita na itong si Tyler Tio nga ang kukunin na point guard nitong San Miguel Beermen. Ang magiging question na lamang dyan ay kung gaano katagal ang iintayin nitong SMB bago gawin ang nabanggit na trade. Kasi sa ngayon daw, mukhang gusto pa ng SMB na mag-evaluate at titignan nila kung meron pa silang mga dagdag na players na bibitawan o isasama sa nabanggit na transaction. Dahil ngayon itong lineup ng San Miguel mukhang okay naman daw ayon sa management. Iyon nga lang kinakailangan nilang masiguro na at least malakas pa yung kanilang mga guards. Dahil syempre yung mga ibang teams nagpalakas na talaga ng roster so iniintay ngayon ng SMB masigurado na yung kanilang lineup naman ay makasasabay pa dito sa mga bagong teams ngayon sa PBA. Ngayon yung pagkuha nila dito kay Tyler Tio magandang development yan kung sakasakali na si Tyler Tio yung laro naman ito ay pwede sa San Miguel Beermen dahil ito is spot up 3-point shooter at syempre yan naman talaga yung nababagay dito sa isang team na katulad ng SMB na nakasentro ang laro dito sa kanilang big man syempre ang 9-time MVP na si Junmar Fajardo. Kaya pwede talaga to para dito sa San Miguel Beermen itong si Tyler Tio. Ngayon pagdating dito sa Barangay Ginebra, ang isa sa pinag-uusapan ng mga fans ng Ginebra ngayon, dapat pang i-trade na nila itong si Isaac Go. Dahil mangangalahati na tayo dito sa elimination round dito sa Philippine Cup. Pero hanggang ngayon wala pang balita kung kailan maglalaro itong si Isaac Go. Ang sabi kasi dati fit na itong si Isaac Go na maglaro. Dahil dito mayroong mga lumalabas na espekulasyon na itong si Isaac Go ay hindi naman injured. Ayaw lang talagang gamitin dahil balak na i-trade ito ng Barangay Ginebra baka dito sa Titan Ultra or dito sa kahit sino pa mang team sa PBA. Ilang games lang naglaro itong si Isaac Go dito sa Barangay Ginebra pero nagka-injury agad kaya hindi masyadong nagamit ng mabuti ni Coach Tim Cone. At ngayon nga dahil sa tagal ng injury niya maraming nagtatanong kung tama ba yung ginawa ng Ginebra na pag-trade dito kay Isaac Go na ang naging kapalit of course si Christian Stan Hardinger. Pero kailangan natin kasing isipin si Stan Hardinger mismo nag-request ng trade. So, ibig sabihin, wala namang choice si Coach Tim Cone. Dahil syempre, kung ikaw si Coach Tim Cone, ba't mo ipagpapalit si Stan Hardinger dito kay Isaac Go? Wala namang ibang center na ka-equal value ni Stan Hardinger sa PBA except si Fajardo. Syempre, hindi naman yan iti-trade ng San Miguel. Kaya nga ngayon, itong si Isaac Go nasa Barangay Ginebra. Ang magiging question na lamang kung ano ang gagawin nitong si Coach Tim Cone dito kay Isaac Go. Matunog na kasi yung mga reports. At sa tingin ko, dapat na siguro nga i-trade ng Ginebra itong si Isaac Go kung hindi rin lang maganda yung kanyang magiging laro. At kung hindi rin lang siya maglalaro, dapat siguro bitawan na rin nila ito. Dahil sobrang tagal na dyan ni Isaac Go, parang si Luis Villegas, nitong Reynolds siya ni Last of Painters. Kaya kailangan siguro gumawa na ng paraan itong si Coach Tim Cone para ma-trade na ito si Isaac Go sa kahit sino mang team na willing kumuha sa kanya. Ready nga ba itong Converge Fiber Xers na i-offer itong si Mikey Williams yung rights nito dito sa Titan Ultra? Sa ngayon kasi itong rights ni Mikey Williams nandyan pa rin sa Converge Fiber Xers pero hindi na naman siya, mukhang walang intensyon na pumirma. At dahil maganda naman ang nilalaro ng Converge, hindi na rin sila interesado sigurong makuha itong si Mikey Williams. Ang nagiging tanong na lang ngayon, kung ikaw ang Converge, ayaw mo na magsayangin itong asset mo na si Mikey Williams dahil syempre meron pa rin mga teams na gustong makakuha dyan. Kaya nga kung ikaw ang Converge siguro posibleng i-offer mo yan dito sa Titan Ultra na isa doon sa mga teams na naghahanap ngayon ng isang talent na pwede nilang sabihin na natin magkaroon ng tsansa na maka-abante sa playoffs at yan ang goal nitong Titan Ultra. Kaya nga hindi na ako magugulat kung dyan i-offer ng Converge Fiber Xers itong si Mikey Williams.
Ang magiging problema na lamang dito as usual, kung willing itong Titan Ultra na mag-take ng risk na i-acquire itong si Mikey. At syempre, paano mo i-judge yung trade value ng nasabing player? Kasi nga itong si Mikey Williams ang tagal nang hindi naglalaro, kaya hindi mo masabi kung anong mangyayari ngayon sa kanya. Kaya nga ito naging problema nitong Converge Fiber XS. Fortunately, maganda yung nilalaro nila ngayon, so hindi nila kinakailangan si Mikey. Yun nga lang, syempre sayang naman na nandyan yung kontrata ni Mikey sa kanila, yung rights nito, hindi naman nila magamit. Kung matitrade nila yan sa ibang team na willing na mag-shoulder ng contract demands ni Mikey, maganda yan para sa Converge. May makukuha silang player o draft pick na kapalit. At parang walang mawawala sa kanila dahil hindi naman naglalaro dyan itong si Mikey Williams. Kaya iyan yung magandang nakikita ko na po pwedeng gawin itong Converge Fiber XS dito kay Mikey Williams, si Tricia dito sa Titan Ultra. Hindi na nga ba intro boys itong Magnolia Chicken Templados? Ang ganda ng nilalaro nila ngayon dito kay LA Tenorio. 4-1 na record nila at syempre kung ikaw naman, itong Magnolia talagang masasabi natin na good start yan. Syempre alam natin meron pa rin mga skeptical na fans dito pagdating sa Magnolia. Na sabi ilang beses na nilang nakita yan na maganda start ang Magnolia pero kinakapos sa huli. Ngayon, sa tingin ko itong mag-iiba sitwasyon dito dahil to si LA Tenorio, maganda naman ang pinapakita dito para sa kanyang koponan. At sa totoo lang maganda pinapakita ng ibang mga players niya. Kaya nga mukhang sabihin natin hindi naman masasabi na nasasayang yung effort ng mga players. Ang pinakamalaking pagbabago na ginawa ng Magnolia dito, ginamit na nga yung mga new players nila katulad nila Jerome Lastimosa, Xavier Lucero bilang mga bagong players at naging bench players na itong sila Paul Lee, Mark Baroka at yung mga veterano. At sabi nga ba matagal na yan dapat ginawa ng Magnolia at ito nga natuloy na. Kaya nga hindi nakapagtataka na ganyan na nangyayari dito sa Hot Shots. Ang magiging question na lang kung masusustain ba nila yung ganitong klaseng takbo. Dahil syempre mahaba ang torneo na to at gusto masiguro ng mga fans ng Magnolia na talagang makagbibigay sila ng mas magandang laro sa mga susunod pang mga games. Dahil ilang beses na nga nakita ng Magnolia sa ilalim ni Coach Chito Victolero na maganda yung umpisa nila pero pagdating sa huli ay kinakapos din. Kaya nga iyan ngayon yung nakikita natin na isa sa mga problema na hinaharap ditong lineup ngayon ng Magnolia Chicken Templados. Kaya kailangan nilang masustain yung ganitong klaseng run para naman makumbinsi talaga ang lahat na seryoso na itong Magnolia at talagang sila ay isa na doon sa mga elite team sa PBA. Bago tayo magtapos ay batiin muna natin mga regular na mga taga-subaybay katulad nila Judy Villarosa, si Anthony Alon, si Michael D, si Ireneo Salangsang, si Edwin Carmona Jr., si RG Bueno at Dalina family, si Donel Santiago, si Joseph Pineda, binabati din natin si Malyari Mascarinas, si Dalmacio de Guzman, si Katsakino Ducusin, si Juan Solegue, si Romeo Conchada, si Dexter Domer, Enju at Ireneo Salangsang.